Yes, ma'am. The closure of satellite offices is a possibility depending on the budget that we get in the GAA. Anong ginagawa ng satellite office? How will it affect? Well, mahirapan kami. Kasi ngayon, napapabilis yung pagbaba namin ng aming mga projects dahil meron kaming satellite offices. Kumbaga, pag tapon namin ng funding doon sa kanila, merong opisina na sumasalo at gumagamit nung budget, nag-i-implement nung project. Pag nagsara yung satellite office, wala nang tao na tatanggap nung budget at mag-implement nung project. Ano ulit yung question? Paano yung 200 na mawawalan ng trabaho? The Vice President pointed that out, yung 200 daw ang mawawalan. But I understand sa House version kasi Congressman Stel said something na hindi naman ito, parang there will be a provision for employees who will potentially lose their jobs as a result of the cut. So I'm just asking kung may update ba doon or Yes. where do you stand right now there? Yung 200 plus na sinasabi ni Vice President Sara na mawawalan ng trabaho para ipaglaban, i-justify yung kanyang budget. The problem is, hindi na ginustify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta para i-justify yung kanyang budget. And yet, pagkatapos, ibabalik niya sa Kongreso yung mawawalan ng trabaho. In the first place, kung ginustify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawalan ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. At baka nadagdagan pa. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sirs, good morning po. Meron pong recent na statement si Senator Win Gatchalian regarding po doon sa panukalang pondo ng Office of the Vice President. Although inapprove sa plenary yung budget na, inadopt ng plenary yung budget na binigay po ng House of Representatives na yung version. Plano daw po nila na dagdagan daw po yun dahil marami daw pong humihingi ng tulong sa Vice President and yung dagdag na pondo na yon is gagamitin po, pantulong naman daw. So ano po yung reaction ninyo doon? Hindi ko alam, parang paiba-iba yung statement kasi before they told the House na bahala na po ang House of Representatives saka Senate dun sa kumbaga dun sa hatol dun sa budget nila. Pero ngayon parang nag-iiba yung statement and yung sa tulong naman po, nakaset up naman po yung regional agencies natin eh. So, may iwasan pa nga na may duplication. Pero paiba-iba nga ng statement eh. Parang siguro sinusubukan nilang ibudol-budol yung mga iba dyan para ma-confuse, para ewan ko kung gusto nila na maawa sa kanila o genuine na humihingi ba sila ng tulong. Ang hirap na rin kasing paniwalaan dahil yun nga, parang budol-budol statements na naman eh. So, ayoko naman pong pangunahan ang ating mga kasama sa Senado, pero alam naman po nila maghimay ng budget, parang dito po sa Congress. Nakita po natin na hindi maipaliwanag po itong mga programa na nilatag nila dito sa House of Representatives. Ano nakita namin na hindi maipaliwanag? Wala naman pong gusto magpaliwanag. Wala naman pong kaukulan na sabi nga nila, ika nga, resibo. Wala pong resibo na makita. Ano naman ang gagamitin mong rason para ituloy yung budget na yun kung underutilized siya o hindi man lang nagamit ng maayos? In addition doon sa sinabi ni DML Ortega, syempre kailangan ng transparency and accountability sa lahat ng budget at pondo na ibinibigay ng ating pamahalaan. Nakita naman natin ngayon yung pag-iwas ng opisina ng Office of the Vice President, ni Vice President Sara, sa accountability and transparency kung paano nila ginagamit yung pondo. So, paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Yung 700 plus million na
ibinigay ng Kongreso at saka ng Senado sa kanya, tingin namin is tama na yon. Kumbaga, enough na yon para makapagpatakbo ng kanyang opisina. Kasi nga, paano mo pagkakatiwalaan kung hindi niya mai-account, no, yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng ating mamamayan. Sa bawat pera na ibinibigay, pinagkakatiwala natin, kailangan talaga ng transparency. Ayaw na natin na magkaroon, sabi nga ni DML Paulo, ayaw na natin magkaroon ng iba pang Mary Grace Piatos at Chippy McDonald's sa mga liquidation report at saka sa acknowledgement receipt. So, I think binibigyan na natin, kumbaga tinutulungan na rin natin si Vice President Sara para makaiwas din sa katiwalian at anomalya na kinaharap niya ngayon. So, sir, would you agree po na parang merong disconnect doon sa side ng Senate na gusto nilang ibalik yung pondo ni VP Sara para makatulong siya, pero meron ding papanukala na bawasan yung AKAP na nakita naman natin na marami po yung natulungan? Ang problema kasi meron duplication ng responsibility. Naandyan naman na yung ating mga Department of Social Welfare, ang ating DSWD, naandyan na yung ating DOLE, na talaga namang may mandato na tumulong, sa ating mamamayan. Ang nakita naman natin sa konstitusyon, ang opisina ng Vice President is may mga may mga responsibilidad na nakalagay diyan. At wala naman diyan, hindi naman responsibilidad ng opisina ng Vice President na magkaroon ng pondo, lalong-lalo na pagdating sa mga AICS, tupad at kung ano-ano pa. Ito ay responsibilidad ng DSWD at DOLE. So, yung AKAP naman, nakita naman natin na maraming natutulungan, maraming nabibigyan na ayuda sa ating mga kababayan. Sana wag itong bawasan, bagkus ay dapat idagdagan pa para at least mas marami tayong matulungan sa ating mamamayan. Thank you po. Thank you. Dagdagan ko na lang ng konti. Go ahead, sir. Kami kasi lalo kami nila Kong J. Siyempre nasa district kami as compared sa national scale. We are national officials o personalities, but we are on the ground. Nasa distrito po kami. At matagal na po to, konsyel pa ako. Siyempre, bakit po yung mga ating naibibigay na sa beneficiaries, puro yung mga poorest of the poor, hindi naman po sa pagsasantabi sa kanila. Pero marami po tayong trabahador sa ka-workers na talagang sakto lang yung kinikita nila. And the lower middle class, talagang na-address po ng AKAP yung concern nila. Sabi ko nga po pag nasa ground ako, di ba pag binibigyan ka ng AKAP, parang comforting, parang nabibigyan ka ng temporary na relief. Hence, yung acronym na yun po talaga ang nagagawa para sa ating mga low-income earners. Iba po yung nandun ka lang po kasi sa taas, iba yung nandun ka nasa ground na nakikita mo yung actual, lalo po sa mga select na sektor na yan, mga grab drivers, mga dicer, yung mga delivery boys, delivery men and women, nararamdaman po nila yan kasi minsan po yung AKAP na yun, bayad na po yung bayad nila sa renta, bayad na po yung bills nila, may pang grocery na sila. So malaking tulong po yung AKAP na yan. At actually para sa akin, isa yan sa pinakamagandang programa na nagawa ng administrasyon na to. At disservice po yan kung tingin nila dapat nilang i-cut yung programa na yan o bawasan o alisin man lang. It's a disservice to the working class. It's a disservice to the low-income earners. Sir, good morning po. Yung question ko po, Vice President Sara Duterte said with the budget cut for the OVP, 200 OVP contract of service employees will lose jobs.
I understand sa House version, there's a provision for these employees who will potentially lose their jobs. How do you appeal to the Senate also do you appeal to the Senate to adopt that? Kasi meron, given the Vice President's statement, sir. Yun muna. I guess we will not appeal to the Senate kasi we've sent them our version po nung budget na inaprubahan natin dito sa Kongreso, no. Syempre, discretion po nila 'yon. Meron din po silang karapatan na busisiin saka tignan po yung budget ng ating Office of the Vice President. And hindi naman po enough na reason yung employment for me. And I'm sure kaya nga po nagka-problema sa employment eh. Kaya po nagkaroon ng ganyan na problema dahil po yung fulfillment nga po ng trabaho, unang-una yung utilization rate, yung burn rate, hindi na gamit maigi yung mga programa na yan. Kaya nga po nagkaroon po ng issues sa slashes sa budget dahil paano mo lalagyan ng pondo, paano mo dadagdagan yung pondo, noong nakaraang taon, hindi naman nagamit. Sobrang underutilized. So, di ba? Parang common sense would dictate na ibig sabihin, kung hindi ginamit yung pondo na yun, pati yung mga empleyado na yun, underutilized sila, hindi nila nagawa maigi yung trabaho nila dahil hindi nga po maganda yung pagpapatakbo ng mga programa na yun. So, again, but with the provision of the House, yung sinabit din po namin sa Senate, meron naman pong kaakibat saka magiging role yung mga empleyado na yan at hindi naman po direktang mawawalan po ng trabaho. Ano ulit yung question? Paano yung 200 na mawawalan ng trabaho? The Vice President pointed that out, yung 200 daw ang mawawalan, but I understand sa House version kasi Congressman Stella said something na hindi naman ito, parang there will be a provision for employees who will potentially lose their jobs as a result of the cut. So I'm just asking kung may update ba doon or Yes. Where do you stand right now there? Yung 200 plus na sinasabi ni Vice President Sara na mawawalan ng trabaho para ipaglaban, i-justify yung kanyang budget. The problem is, hindi na ginustify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta para i-justify yung kanyang budget. And yet, pagkatapos, ibabalik niya sa Kongreso yung mawawalan ng trabaho. In the first place, kung ginustify niya yung budget niya at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawalan ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. At baka nadagdagan pa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.